Mensahe TV. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang relihiyong Islam ay naghihikayat at naguutos ng magandang asal, na kung saan ito yung pinakauna na hinihikayat ng relihiyong Islam ay magbigay ng magandang asal at mag-asal ng mga mabubuting asal, hindi lang sa mga tao, pero pati na rin sa lahat ng ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang creation. Ganyan ang relihiyong Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay huwaran natin, siya yung modelo natin sa pinaka magandang asal na kanyang ipinakita sa sanlibutan. Minsan, isang araw na kung saan may Hudyo na babae na ito ay gumagawa ng mga kasamahan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang daanan ay nilalagyan ng Hudyo na babae na ito ang kanyang daanan ng mga di kanais-nais sa isang tao. Isang araw nagkasakit ang babaeng Hudyo na ito. Nagtaka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit hindi na nakikita ang Hudyo na ito. At binisita niya ang babaeng Hudyo na ito sa kanyang bahay, at nung bisitahin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang babaeng Hudyo na ito, ay nagtaka ang Hudyo na ito. Bakit ganon ang relihiyong Islam? Bakit ganon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? After na ginagawa ng babae na ito yung mga masasamang gawain na yon, ay ganon yung kapalit na ipinapakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Napaiyak ang babaeng Hudyo na ito, at yun yung dahilan ng pagpasok niya sa Islam. Ganon kaganda ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang huwaran at modelo natin. Isa pang araw, may time na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya ang kanyang mga kasamahan sa paglalakbay. At nagutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkatay ng isang kambing. At nung katayin ng mga sahaba ang kambing na ito, sinabi ng iba sa mga sahaba, ako ang kakatay. Sinabi naman ng iba, ako ang magluluto. At sabi naman ng iba, ako ang gagawa magtatanggal ng kanyang mga balahibo. At ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang maghahanap ng mga panggatong para lutuin ang kambing na ito. Ganun ka-humble si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kaganda ang kanyang ugali. Alam natin na ang Quran ay binanggit ng Quran kung gaano kaganda ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan, ikaw, Propeta Muhammad, ay nasa pinakamataas na antas, pinakamaganda ang kanyang ugali. Ganyan kaganda ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan tinanong si Aisha na kanyang asawa. Tinanong kung ano yung ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sagot ni Aisha, wa kana khuluquhu al-Quran. Katotohanan na ang kanyang ugali ay ang Quran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Katotohanan na ako'y pinadala, maliban na lang na kumpletuhin yung mga magandang asal. Mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo na panoorin ninyo ang aming programa sa Mensahe TV. Ya ayuhan nas, o sangkatauhan, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Katotohanan, nilikha namin kayo mula sa isang lalaki at isang babae, at pagkatapos ay ginawa namin kayong mga bansa at mga tribo upang kayo ay magkakilala. Sa bandang huli ay sinabi niya na inna akramakum indallahi atqakum. Katotohanan na ang pinaka-marangal sa inyo, pinaka-mataas sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mayroong mas mahigit na pagkatakot sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa bersong ito ay nabanggit ang tungkol sa takwa, pagkatakot. Matapos sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dapat natin pagdudahan na ang pinagmulan o ang simula o ang pinagmulan ng tao ay dalawang mag-asawa, si Adam at si Hawa. Kaya't hindi maaring tanggapin sa
sa imahinasyon man, nagaling daw tayo sa unggoy, gorilya o ano paman. Nabanggit din na talagang sinadya ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawing iba-iba ang ating mga bansa, nasyonalidad ng ating mga tribo. Gayong kaya rin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawin na lang tayong isang bansa at isang tribo lang. Pero nilinaw niya sa atin na mayroong mahalagang dahilan kung bakit ginawa niya tayo ng mga bansa at mga tribo. At iyon ay upang tayo ay magkakilakilanlan. Dito ay magiging malinaw sa atin na ang pagkakaiba-iba ng nasyonalidad at ng tribo ay hindi maaring maging dahilan upang gawin natin itong basihan kung sino sa atin ang mas espesyal at hindi, mas mababa at mas mataas. Mas lalo itong higit na naging malinaw nang sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang basihan upang matukoy sa atin kung sino ang mas mataas at mas marangal sa kanyang paningin. Na siya rin dapat nating maging basihan at iyon ay ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin ang ibig sabihin ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sundin mo ang kanyang mga ipinag-uutos at iwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Mas higit itong naging malinaw noong mayroong nagtanong kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa kanyang kapanahunan na isang lalaki. Sabi nung lalaki, "Ya Amiral Mu'minin, mat taqwa?" Ano ang takwa? Ano ang pagkatakot? Sa talino at wisdom ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay sinagot niya ito sa napakamalinaw na pananalita na madaling intindihin. Sabi niya doon sa tao, "Naranasan mo na bang maglakad sa isang daanan na maraming tinik?" Sabi nung lalaki, "Opo, naranasan ko na." "Ano ang ginawa mo?" Sabi nung lalaki, "Nagdahan-dahan ako sa paglakad at binantayan ko ang mga hakbang na aking gagawin." Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, iyan ang takwa, yan ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, habag, kagandahang loob at biyaya ng Allah ay sumaating lahat. Wa assalamu ala man ittabi'al huda, at kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Narito po tayong muli upang ipagpatuloy natin ang paksa hinggil sa kadalisayan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang karagdagang pagkapaliwanag, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, na makikita natin sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Batay sa pagkakasalin o kamakala Rasul, ang Allah ay nilikha niya si Adam sa pamagitan ng kanyang anyo, at si Adam ay nagtataglay ng 60 cubits na tangkad. Ibig sabihin, yung 6 na ganito yung tinatawag na 60 cubits nung siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng mga anak ni Adam, of course bilang sa isang sanaysay din na mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang lahat ng mga anak ni Adam na papasok sa paraiso ay kasing tangkad ni Adam alayhi salam, na ang kanyang tangkad ay tinatawag na 60 cubits o tinatawag na 60 arm length. Ang nais ipaliwanag dito, nilikha ng Allah si Adam sa pamagitan ng anyo ng Allah, o nilikha ng Allah ang mga tao batay sa anyo ni Adam. Kung ito ang kahulugan nito, ay wala tayong problema. Subalit kung ang tinutukoy dito ay nilikha ng Allah si Adam sa pamagitan ng anyo ni Adam, ito yung kinakailangan ng pagkapaliwanag. Ang paliwanag dito ng ilan sa mga scholar, batay sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, isa sa paliwanag ng isa sa scholar ng Islam, nung inihinga ng Allah ang espiritu kay Adam, si Adam ay nagtaglay ng tinatawag na kapangyarihan, ng tinatawag na wisdom o karunungan, ng tinatawag na knowledge o kaalaman, at gayon din ang tinatawag na willingness. Ito yung tinaglay na katangian ni Adam, at gayon din na tinaglay ng lahat ng mga
anak na nagmula kay Adam. Kung ang Allah ay nagtataglay ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang kaalaman at walang hanggang karunungan, at ang tinatawag na willingness na kung anuman ang ninais ng Allah, walang sino man ang makapipigil sa Kanya, ito ay walang hanggang limitasyon sa pagiging katangian ng Allah at batay lamang sa Kanyang kamaharlikahan at kadakilaan. Subalit ang tinaglay ng tao na inihinga sa katauhan ni Adam ang tinatawag na pangsamantala at limitadong kapangyarihan ng tao, ang kanyang kakayahan hinggil dito, ang kaalaman na ipinagkaloob sa kanya, ang tinatawag na karunungan, at maging ang tinatawag na willingness o kakayahang pumili kung anuman ang kanyang nais. Ito ang ibig ipakahulugan ng tinatawag na imahe na hindi mismo kahalintulad ng Allah ang kanyang mga nilikha. Kung patungkol sa mga katangian ng Allah, na ang Allah ay merong mukha, ang Allah ay merong kamay, ito ay batay lamang sa kanyang kamaharlikaan na hindi natin pwedeng bigyan ito ng pakahulugan na katulad ng mga katangian ng kanyang mga nilikha. Ito'y batay lamang sa kanyang kamaharlikaan at kadakilaan na walang paghahambing at walang paghahalintulad. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إياك نعبد وإياك نستعين إنا كل شيء خلقناه بقدر. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumamit ng pangalang panghalip. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumamit ng panghalip na pangmaramihan sa banal na Quran. Tulad halimbawa, batay sa pagkakasalin, walang pag-aalinlangan, nilikha namin ang lahat ng bagay batay sa angkop na kaayusan. Ito yung matatagpuan natin sa kabanata ng banal na Quran, 54 na ang talata ay 49. Sa banal na Quran, ginamit din ng Allah yung tinatawag na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihinga ng tulong. O wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban sa ako'y nararapat lamang nila na sambahin. Sa banal na Quran, kapag patungkol sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ang paghingi ng tulong sapagkat ito'y bukod tangi na para lamang sa Kanya, sa pagsamba bukod tangi na karapatan lamang ng Allah ang pagiging sinasamba, ginagamit ng Allah ang tinatawag na pang-isahan. Subalit kung patungkol sa kamaharlikhaan at kadakilaan na tulad ng matatagpuan natin sa iba't ibang kabanata ng banal na Quran para ipakita ang kanyang kamaharlikhaan, ang Allah ay nag-iisa lamang at siya ay nagsasalita sa kamaharlikaan na pamamahayag. Sapagkat sa Semetikong lingwahe, ang Semetikong lingwahe na ito yung matatandang wika ng mga propeta, na tulad ng wika ni Adam at ni Propeta Muhammad, ito ay wikang Arabic, at ang wika ni Propeta Abraham at ni Jesus ay tinatawag na Aramaic, at ang wikang ginamit ni Moses o ang ipinahayag sa kanya ay wikang Hebreo. Sa Semetikong lingwahe ng mga nabanggit na pinanggalingang ugat ng Semetiko, merong tinatawag na panghalip na pangmaramihan ng paggalang. Ito ay ginagamit ng Allah yung tinatawag na nahna o nahnu, kami, amin, o tinatawag na namin, kami ang lumikha, nilikha namin, aming nilikha, ang lahat ng bagay. Ito ay isang makamaharlikang pamamaraan ng pamamahayag ng Allah. Siya ay nag-iisa lamang, subalit siya ay nagsasalita sa ganitong kamaharlikahan na pahayag. Maging sa wikang Pilipino, bilang paggalang natin sa mga nakatatanda sa atin, ginagamit din natin ang tinatawag na paggalang. Tulad halimbawa, merong isang taong nagtanong, sasabihin natin, ano po, halimbawa merong lumapit sa atin, sasabihin natin, ano po ang maipaglilingkod namin sa kanila? Ano po ang kailangan nila? Ano po ang kailangan ninyo, itay o inay, bilang paggalang? Subalit ang kausap natin ay nag-iisa lamang. Maging sa wikang English, ang Queen halimbawa ng Britain, nagsasalita siya sa pamagitan ng makaharing pamamahayag at ginagamit niya yung salitang we. Kaya dito, hindi dapat natin mabigyan ng maling pakahulugan na ang Allah ay may kasama
o di kaya siya ay hindi nag-iisa lamang, siya ay tatlo sa isang persona. Hindi. Nakipag-usap siya ng marangal na pakikipag-usap sa mga anghel sa banal na Quran, subalit kapag siya ay nakikipag-usap at ipinapakita niya ang kanyang kamaharlikaan at kadakilaan, ginagamit niya ang nahna o nahnu, yung salitang kami, amin, namin, bilang kamaharlikahan na pamamahayag. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sa ikasyam na kabanata ng banal na Quran na ang talata ay 31, batay sa pagkakasalin, sila na mga Hudyo at mga Kristiyano ay itinuring nila ang kanilang mga rabbay, ganun din ang kanilang mga monks, ang kanilang mga pinuno sa pangrelihiyon na tulad ng mga preacher at mga pare at mga reverend, itinuring nila bilang Diyos na sinasamba bukod sa Allah. Gayun din, itinuring din nila ang Misaya, ibig sabihin, ang Jesus Kristo na anak ni Maria, samantalang sila ay inutusan ng Allah na wala silang sasambahin kundi ang nag-iisang ila. Inutusan sila ng Allah na wala silang sasambahin kundi ang nag-iisang ila, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagat walang sinuman ang karapat-dapat sambahin kundi siya lamang. Luwalhati at papuri sa Kanya ang kataas-taasan mula sa pagkakaroon ng mga katambal na kanilang inihahanay sa pagsamba sa Kanya. Nung ito ay inihayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Adi ibn Hatim ay dating isa sa mga scholar ng Islam. Nung ipinahayag ito at narinig niya, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman talaga sinasamba ng mga Kristiyano ang mga pari. At tumugon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo na hindi nila sinasamba ang mga ito, subalit kapag sila ay nag-utos ng isang bagay na yung ipinag-utos nila ay ipinahintulot nila, gayong ito naman ay ipinagbawal at ito naman ay sinusunod ng mga Kristiyano. At kung ano man ang ipinag-utos ay ipinagbawal at ang ipinagbawal ay ipinag-utos, kapag ito, dahil sa ito ay kanilang sinusunod, ang pagsunod sa kanila ay nangangahulugan ng pagsamba sa mga ito. Sapagkat walang pagsunod sa pagsuway sa Allah. Hindi tayo pwedeng sumunod sa mga yaong lumalabag sa kautusan ng Allah. Kaya ang sinumang sumunod sa mga paglabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod sa mga ito ay nangangahulugan ng pagsamba sa kanila. Tulad halimbawa, ang pag-aasawa ng parehong kasarian. Ito ay karumal-dumal sa paningin ng Allah maging sa kanilang kasulatan. Ito yung pinakakasuklam-suklam na gawain. Gayun din sa loob ng banal na Quran. Kaya nga inulanan, itinaob muna ang lungsod ng Sodom at Gomorrah at pagkatapos ay inulanan ng tinatawag na sulfur at inulanan ng mga bato mula sa kalangitan bilang kaparusahan sa kanila. Kaya ang pagsunod sa mga pinuno ng pangrelihiyon na hindi ayon sa tunay na katuruan ay nangangahulugan ng pagsamba sa kanila. Kung sasabihin natin ang mga larawan na halimbawa ay representation ng Diyos dito sa daigdig, ang nais naming bigyan ng linaw dito, ang mga representative o khalifa ng Allah ay ang mga propeta sa kanya-kanyang henerasyon. Sapagkat ang mga propetang ito, sila mismo ang magiging huwaran at sila mismo ang magsasapamuhay ng katuruan ng Allah. Hindi maaring isapamuhay ng isang larawan, ng isang bato o di kaya ng isang kahoy kung ano man ang ipinag-utos ng Allah. Kaya ang representative ng Allah rito ay ang mga kagalang-galang na mga propeta at sugo at sa kanila natin makukuha ang tamang kaparaanan ng pamumuhay na itinakda ng Allah na angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay ng tao. Makikita rin natin dito sa Matthew 7:22-23 na
ang paggamit ng tagapamagitan dito sa ibabaw ng kalupaan ay sukdulang kasamaan, itinuturing ding pagtatambal sa pagsamba sa Allah. Marami sa akin ang tatawag ng Panginoon, Panginoon sa araw na yaon. Hindi baga sa pangalan mo ay nagsagawa kami ng mga propesiya, sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo, sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng mga kamanghamanghang kababalaghan. At kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nangakikilala, kayong mga nagsipaggawa ng katampalasanan. So, itatanggi ni Jesus ang mga yaong gumagamit ng kanyang pangalan. Sino ba ang gumagamit ng Panginoon, Panginoon? Hindi ba ang mga yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano? Ang ibig sabihin, ang mga propeta, si Jesus sa kanyang kapanahunan, ang kanyang katuruan, ang susundin natin upang tayo ay makasamba ng tama sa Diyos na nag-isang tagapaglikha. Ang tagapamagitan o pagiging tagapamagitan ni Jesus at ang lahat ng mga propeta sa pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na syafa'a, ito ay magaganap sa kabilang buhay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang hihiling sa Allah na isagawa ang dakilang syafa'a na hihilingin niya sa Allah bilang pamamagitan na maganap na o isagawa na ang tinatawag na araw ng paghuhukom at ang lahat ng tao ay huhukuman ng Allah ng sabay-sabay at iisipin nilang sila lamang ang hukuman. Ang pangalawa pa, nakaragdagan ng syafa'a, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang lahat ng mga propeta ay mamamagitan upang kunin nila ang kanilang mga tagasunod na napunta sa impyernong apoy. Ang pangatlong syafa'a, kasama pa ang lahat ng mga propeta at kukunin pa nila kung sino yung matitira doon kasama ng mga syuhada at yung tinatawag na mga maka-Diyos, yung mga tapat, yung tinatawag na mga dalisay, yung mga taong may takot sa Allah na mga very righteous at mga religious, bibigyan din sila ng Allah ng karapatan bilang upang mamagitan na kunin ang kanilang mga pamilya, ganun din ang mga propeta kung sino yung kanilang naging mga tagasunod na napunta sa impyernong apoy. Pero ang pamamagitan dito ay hindi maaari. Ang ibig sabihin, ang mga propeta, ang kanilang katuruan, ang magiging daan natin upang masamba natin ang Allah ng dalisay at tama nang sa ganoon ay magmana tayo ng paraiso at impyernong apoy. Kahit na hindi natin sinasamba halimbawa si Jesus bilang Diyos at hindi natin itinuturing sa literal na kahulugan bilang anak ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin ang lahat ng aming mga gawa at ang lahat ng aming mga panalangin ay ipinapadaan namin kay Jesus bilang aming tagapagligtas. Hindi ganito ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Itinuturing itong sukdulang kasamaan. Walang pagkakaiba kapag itinuring mo na ang Diyos ay merong anak o merong tatlong persona o ikaw ay nanalangin sa pamagitan ng mga rebulto o santo bilang tagapamagitan o ikaw ipinadaan mo ang iyong paghingi ng kasalanan sa pamagitan na halimbawa ng mga pare, kabilang ito sa sukdulang kasamaan o paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y bilang paglilinaw lamang po. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Ang tinutukoy dito sa ika-25 kabanata na ang talata ay 43 hanggang 44, ito ay patungkol sa mga yaong sinusunod nila ang kanilang mga sarili, kagustuhan, ang mga pagnanasa. Ang sinumang sumusunod sa kanilang mga pagnanasa ay ipinapantay nila ang kanilang mga sarili sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Batay sa pagkakasalit, napagmasdan mo ba o Muhammad na may pagkamangha? Siya na itinuring niya ang kanyang sarili bilang ila, bilang Diyos na sinasamba dahil sa sinunod niya ang kanyang sariling kagustuhan na katulad ng pagsunod sa Allah. Na sa ganitong kaparaanan ay ipinantay niya ang kanyang sarili sa Allah. Kaya mo ba siyang pangalagaan hanggang sa maibalik mo siya sa tunay na paniniwala?
O di kaya ay iniisip mo ba na karamihan sa kanila ay pinakikinggan ang mga talata ng Allah upang ito ay intindihin? O di kaya ay naiintindihan ba nila ang nilalaman nito? Sila ay walang katulad kundi mga hayop na wala silang pakinabang sa anuman na kanilang naririnig. O di kaya ay mas ligaw pa sila kaysa sa mga hayop. May mga tao kasi na palagi na lang nasusunod ang kanilang mga pagnanasa, na yung mga pagnanasa na yun ay salungat at laban sa kanilang pagkatao. Kaya nga ang pinakamahirap na kalaban ng tao ay ang mismong kanyang sarili. Subalit kapag ito ay nadaig niya, siya na ang isa sa pinakamaligayang tao sapagkat aalisin niya ang kanyang sarili sa pagsamba, sa pagnanasa o sa sariling kagustuhan. Ito naman ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ang talata 116 ng banal na Quran. Batay sa pagkakasalin, kapag sinunod mo o Muhammad ang nakararami dito sa ibabaw ng kalupaan, ay ililigaw ka nila ng pagkalayo-layo mula sa landas ng Allah. Wala silang sinusunod kundi pawang haka-haka lamang at wala silang sinasabi at wala silang ginagawa kundi pawang kasinungalingan. Kaya hindi dapat natin sundin ang mga tao na lumampas sa hangganang itinakda ng Allah. Hindi natin dapat sambahin o hindi dapat natin sundin ang mga taong naghimagsik, nagmataas, tumanggi at lumampas sa hangganan ng Allah, sa hangganang itinakda ng Allah sapagkat maililigaw tayo ng pagkalayo-layo at tayo ay tatahak sa landas patungo sa tinatawag na kapahamakan, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sa isa pang talata, nililaw din ng Allah bilang karagdagan. Wala silang kaalaman hinggil dito, ang sinusunod lamang nila ay pawang haka-haka. At walang pag-aalinlangan, ang haka-haka ay hindi maaring ipanghalili sa katotohanan. Ito matatagpuan natin sa 53 na kabanata na ang talata ay 28. Bilang pagpapatunay na hindi tayo pwedeng sumunod sa iba maliban sa kung ano ang ipinag-utos ng Allah sa mga propeta at ang pinakahuli kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Nakita niyo kung papaano ipinahayag ng Allah nang sa ganoon ay siya lamang ang masamba. Batay sa 2 kabanata ng banal na Quran na ang mga talata ay 163 at 164, batay sa pagkakasalin ang inyong ila o kayong sangkatauhan. Ibig sabihin ng ila, yung inyong Diyos na sinasamba o kayong mga tao ay nag-iisang ila. Ito ay ang Allah, ang kanyang pagiging kaisahan sa kanyang sarili ayon sa kanyang kamaharlikaan at ayon sa kanyang kadakilaan. Gayon din sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawa
at sa pagiging alipin ng lahat ng kanyang mga nilikha at ang pagsamba nila sa Kanya. Walang sino man ang bukod tangi na may karapatan at karapat dapat sambahin kundi Siya lamang, na mabukod tanging mahabagin sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kanyang o sa kanyang pagiging mismo at gayon din sa kanyang mga gawa. Napakamawain at ganap na papagmahal at ganap na mapagmahal sa mga mananampalataya. So yun yung kahulugan ng La ilaha illallah, masyaallah. Katiyakan sa paglikha ng mga kalangitan at sa pag-aangat at sa pagkapalawak nito at sa kalupaan kasama ang mga bulubundukin nito, ang mga kapatagan, ang mga karagatan at sa mga pagbabago-bago ng araw at gabi, na ang mga ito'y humahaba at umiikli, dumidilim at lumiliwanag, at ang pagsasalit-salitan ng mga ito. At sa mga sasakyang pangdagat na naglalayag sa karagatan upang mahatid at madala ang mga pangangailangan ng tao, at sa pagbababa ng Allah mula sa kalangitan ng tubig ulan na pagkatapos ay nagbibigay buhay sa kalupaan at ginagawang luntian ang mga pananim at mga halamanan, na Siya namang nagpapaginhawa sa inyong mga paningin pagkatapos mabigyan ng buhay ang kalupaan sa pagiging tuyot nito. Ang pagpapakalat ng Allah sa lahat ng mga uri ng mga gumagapang na mga buhay na bagay sa kalupaan at ang pagbibigay Niya ng biyaya sa inyo sa pamagitan ng Kanyang pangangasiwa sa mga hangin kung saan ito pipihit o tutungo na dako, at sa mga ulap na gumagalaw sa pagitan ng kalangitan at kalupaan. Katiyakan ang mga bagay na ito ay malalaking palatandaan ng kaisahan ng Allah, mga masasaganang biyaya at kagandahang loob para sa mga taong may pangunawa at nakaiintindi ng anumang katibayan hinggil sa kaisahan ng Allah, na Siya lamang ang bukod tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin. Subhana, ang lahat ng mga bagay na ay nabanggit ay katibayan ng pagiging bukod tangi na karapatan ng Allah sa pagiging sinasamba. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Ang talata na 35 na ang kabanata na 35 na ang talata ay 31, ipinapakita ng Allah na dahil sa nawala na ang tunay na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya nagkamali ang mga tao ng pagsamba, na sa halip na sumamba sila sa tunay na lumikha, ay sumamba sila sa mga hindi karapat-dapat sambahin o naglagay sila ng katambal sa pagsamba sa Allah. Ang kadahilanan kung bakit ipinahayag ang banal na Quran ay upang ibalik ang mga tao sa orihinal na katuruan. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Ang talata na 31 mula sa kabanata na 35, batay sa pagkakasalin, at aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ibig sabihin ang banal na Quran, ng makatotohanan, nang sa ganoon ikaw at ang iyong mga tagasunod ay sundin kung anuman ang ipinag-utos rito, at gayon din upang patotohanan, upang ikumpirma ang mga naunang ipinahayag na sagradong aklat na nauna rito, upang ikumpirma ang mga naunang kapahayagan na ipinahayag ng Allah na nauna kaysa rito sa banal na Quran. Kaya yun ang isa sa kadahilanan upang ikumpirma, sapagkat nabago na nga ang tinatawag na katuruan. Walang pag-aalinlangan ang Allah ang siyang ganap na nakababatid at ganap na nakakakita sa kanyang mga alipin. Sa isa pang talata na matatagpuan natin sa banal na Quran, ito pa yung bilang karagdagan. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم
Batay sa pagkakasalin ng ika-16 na kabanata at talata ay 64, at hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, meaning ang banal na Quran, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hingil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan sa isa't isa. Dahil nga ibinalik ang tunay na turo ni Jesus at ang pinakabuod na katuruan ng lahat ng mga propeta, ang Quran sa makatuwid ay nagsisilbing gabay at habag para sa mga yaong naniwala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dahil sa hindi nga hinayaan ng Allah na ang lahat ng sangkatauhan sa kani-kanilang kapanahunan ay wala silang tatahakin na tamang landas, nung nabago ang katuruan, ibinalik ito bilang kagandahang loob ng Allah sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang aklat na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, nang sa ganoon ay alisin ang sangkatauhan mula sa kadiliman ng kasamaan at kapahamakan patungo sa liwanag ng katotohanan, sapagkat ang Allah, subhanallah, ito yung landas ng Allah na tagapaglikha. Sa pamagitan ng landas ng Allah na ganap na makapangyarihan na punong-puno ng karangalan at kataas-taasan at nagmamay-ari ng lahat ng kapurian. Ganito ang kagandahang loob ng Allah sa sangkatauhan. Ibinalik niya ang tunay na katuruan na kung ang sino man ang totoo sa kanyang sarili at naghahangad ng kaligtasan sa kanyang puso at kalooban at kaisipan, at nakita niya ang tinatawag na kapahayagang ito, makatarungan lamang sa kanya na tanggapin at isuko niya ang kanyang sarili at manumbalik sa dalisay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kaligtasan natin, ang tinatawag na dalisay na pagsamba. La ilaha illallah. Walang sino man ang bukod tangi na karapat-dapat sambahin, kundi yung tunay na pinagmulan nating lahat. Ang siyang nagmamay-ari ng ating buhay, ang siyang lumikha sa atin, kung sino yung tunay na Diyos na siyang tagapangasiwa, tagapangalaga, tagapagtustos, tagapag-atas, tagapagkaloob. Kung sino yung pinakamakapangyarihan na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, ng paraiso at impyernong apoy na nagpadala ng napakaraming propeta at sugo upang mapanatili ang ating sarili sa pagtahak sa tamang landas, siya lamang ang bukod tangi at karapat-dapat na sambahin. Ibig sabihin, la ilaha illallah. Walang sino man ang bukod tangi at karapat-dapat sambahin kundi ang Allah, kapag ito ay binigkas ng isang tao habang taimtim niyang nilalayon sa kanyang puso ang kanyang huling hantungan, walang pag-aalinlangan ay paraiso at buhay na walang hanggan. Halina tayo sa buhay na walang hanggan. Inaanyayahan ko ang lahat na tanggapin natin ang mensahe ng katotohanan. Ang iyo pong tagapagsalita, Muhammad Uy Matulin Rodriguez, nagpupugay sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay po sa lahat ng mga mamayang Pilipino, naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang buhay na walang hanggan at ang magmumula sa ating saling lahi hanggang sa dulo ng panahon. Amin. Maraming pong salamat. Sa mga sandaling ito, ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa. Paksa na kung saan marami ang naniniwala sa bagay na ito. Ang patungkol sa mga jin. Totoo bang may jin? O tinatawag na mga engkanto? Totoo bang mayroong mga ganitong mga nilikha? Saan sila? Ano ang mga itsura nila? Papaano sila namumuhay? Nakikita ba natin sila? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha
ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sa sambahin nila ako. Ang mga jin ay ikabilang sa mga nilikha ng Allah. Ito yung mga tinatawag natin na mga engkanto, na kung saan kabilang na sa kultura natin sa Pilipinas ang paniniwala sa bagay na ito. At madalas na ginagamit ito na pantakot sa kabataan. At hindi rin lingid sa ating kaalaman na pati na rin ang mga matatanda ay nadadamay na rin sa bagay na ito. Ngunit, totoo bang merong mga jin? Opo, totoo na merong mga jin, merong mga engkanto. Ayon yun sa sinabi ng Allah na siya mismo ang naglikha ng mga tinatawag na jin. At ang mga tao, pawang nilikha ng Allah na ang kanilang misyon ay ang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang ilan sa kanila naniwala, nanampalataya, at ang ilan naman sa kanila ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang sinabi na binanggit ng Allah sa maluwalhating Quran, وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Kanilang sinabi ang mga engkanto, ang kabilang sa amin o ilan sa amin ay mga Muslim. Naniniwala sa Allah, sumasampalataya sa nag-isang tagapaglikha. Natatakot din sa Allah, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ilan sa amin ay mga sumusuway, hindi sumusunod, hindi sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na para sa kanila, na yumakap sa pananampalatayang Islam, nagpasakop, sumunod sa mga katuruan ng Islam, sila yaong mga nagabayan, sila yaong mga nakatagpo ng katotohanan ng patnubay. Ngunit sila na sumuway, sila na hindi sumasamba sa nag-isang tagapaglikha, sila ay magiging panggatong ng naglalagablab na apoy. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narinig natin na katotohanan na mayroong jin. Ano ba ang kanilang mga mukha? Ano ba ang kanilang mga itsura? Tulad ba nitong nasa paligid ko? Ito bang mga itsura nila? Wallahu alam. Sila ay mga nilikha na lingid sa ating kaalaman. Lingid sa ating mga paningin. Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na gayon, na lingid sa ating mga paningin. Ngunit para sa Allah, lahat ng mga ito ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay namumuhay na kaiba sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Kaiba rin ang kanilang pagkain, kaiba rin ang kanilang inumin, kaiba rin ang kanilang mga tahanan sa atin. Sapagkat sila ay nilikha ng Allah na hindi katulad ng mga tao. Ngunit, sabay tayo, mga jin at mga tao na pawang inatasan ng Allah na sumamba lamang. Kilalanin lamang na siya ay nag-iisa at siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Ngayon nalaman natin na mayroon palang mga Muslim, mayroon pa rin palang mababait at mayroon ding masasama ng mga jin. Ang tawag sa mga masasamang jin, ito yung mga demonyo. Ito yung mga walang ginawa na kabutihan sa mga tao. Ito yung mga parati na lang bumubulong sa atin. Kapag tayo nag-iisa, nalulungkot, o di kaya namamroblema, palaging sinusulsulan tayo ng demonyo na ito. Sapagkat ang nais ng demonyong ito ay mailayo tayo sa pag-alala sa Allah. May ilagay tayo sa panganib. Panganib na pagsamba ng halimbawa ng maliban pa sa Allah. Inuudyok niya tayo na gumawa ng mga pinagbabawal. Kaya ingatan natin itong mga demonyo na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Huwag niyong sundan ang mga yapak ni Satanas. Tunay na siya ang hayag ninyong kaaway. Si Satanas, ang masasamang jin na ito, hindi dapat na sinusunod natin sila. Mananatili ang paniniwala natin na mayroong mga jin, ngunit sila ay lingid sa atin kaalaman, lingid sa ating mga paningin, at kaiba ang kanilang pamumuhay sa atin. Tayo ay mga tao na kung saan dapat na kinakasama natin, dapat na kinakaibigan natin, at dapat na parating katuwang natin ay ang kapwa din natin. Sila
ay hindi dapat na ating kinakaibigan itong masasamang jin sapagkat walang maidudulot ito na mabuti sa atin. Totoo ba ang isa sa mga kasabihan nila na kapag namatay ang tao ay bumabalik, nagmumulto si ano? Isa ito sa mga bagay na malayo sa katotohanan. Kapag namatay na ang isang tao, wala na itong pag-asa pang bumalik. Siya ay namumuhay sa lugar na kaiba na sa lugar na ating pinamumuhayan. Ang mga nagpapakita, ang mga bumabalik na ito yung mga demonyo na kung saan wala silang ginawa kundi ang takutin ang tao, kundi sirain ang buhay ng tao, ilayo sila sa pagtunay na pagkatakot sa nag-iisang Panginoon. Inililigaw nila ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananakot. Ngunit sila ay hindi dapat katakutan. Ang tunay na kinakatakutan natin ay ang naglikha lamang sa kanila. Naglikha sa atin, hindi ang mga engkantong ito. Sapagkat sila ay hindi binigyan ng Allah ng kakayahan, ng power para sirain ang buhay natin. Ngunit kung tayong mga tao ay sumusunod sa kanila, nakikipagkaibigan sa kanila, dito sila nagkakaroon ng lakas. Dito sila nagkakaroon ng pagkakataon na makaapekto sa buhay natin. Ngunit kapag malakas ang paniniwala natin sa nag-iisang tagapaglikha, sa pagsunod sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, never na masasaktan tayo ng mga engkantong ito. Bagkus, baka sila pa ang manggaya sa atin tulad ng panggagaya nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapadjin man o mga tao. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Ustad Nasir Datumanong, patuloy na naghihimok sa inyo na sundan kami sa aming mga palatuntunan sa Mensahe TV. Maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى. Batay sa talatang ito, napakahalaga ng tinatawag na La ilaha illallah, sapagkat sa ika-70 kabanata na ang mga talata ay 6 hanggang 16, na ang mga talata ay 10 hanggang 16, batay sa pagkakasalin, walang kaibigan ang magtatanong sa kanyang kaibigan bagamat magkakilala sila o nagkakakilanlan sila sa isa't isa. Aasamin ng isang walang pananampalataya na sana ay matubos niya ang kanyang sarili mula sa kaparusahan sa araw na yaon sa pamagitan ng pagsasakripisyo niya. Ipagbibili niya, ipagpapalit niya ang kanyang sariling mga anak, gayon din ang kanyang asawa, gayon din ang kanyang mga kapatid at sinumang kumalinga sa kanya sa ibabaw ng daigdig. Subalit hindi ito tatanggapin ng Allah. Ang kanyang magiging kaparusahan ay naglalagablab na impyernong apoy na kung saan ang mga bungo ng isang tao, ito'y nanonood sa kalamnan. Lahat ito ay susunugin ng Allah sa impyernong apoy magpakailanman dahil ipinagpalit niya ang katotohanan habang siya ay narito pa lamang sa daigdig. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Sa kabilang buhay, kahit na ang tao ay magkaroon ng mga ginto na kasing laki ng daigdig, ay hindi ito tatanggapin sa kanya. Ito ay matatagpuan natin sa 3 kabanata na ang talata ay 91, katotohanan niyaong mga tumanggi at namatay na mga walang pananampalataya.
kahit na ang daigdig ay punuin pa ng ginto, kahit na meron silang daigdig na punong-puno ng ginto, ay hindi ito tatanggapin sa alinman sa kanila. Kung ito ay gagamitin nila upang matubos nila ang kanilang mga sarili sa kaparusahan, bagkos hindi sila makalalabas sa impyernong apoy, ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan at wala silang makakatulong sa lugar na yaon sa impyernong apoy upang sila ay makalabas doon. Sa isa pang talata, وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. sa araw ng muling pagkabuhay, dahil sa kagimbal-gimbal na kanilang namamalas, ito'y batay sa ika-40 kabanata na ang talata ay 18. At balaan mo sila, O Muhammad, hinggil sa nalalapit na araw. Ito yung araw ng paghuhukom, na kung saan sa araw na yaon ang kanilang mga puso, dahil sa takot at kagimbal-gimbal na kanilang namamalas, ay kakalabog ang kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib at kakalso sa kanilang mga lalamunan at hindi nila ito mailuluwang papalabas at hindi nila ito maibabalik sa kanilang mga dibdib. Saan ka makakakita ng ganitong senaryo? Kundi ang ganitong senaryo ay makikita lamang sa araw ng muling pagkabuhay ng mga walang pananampalataya dahil sa ginawa nilang pagtanggi at pagmamataas sa ibabaw ng kalupaan. Sa isa pang talata, ito yung sinabi pa rin ng Allah bilang karagdagan. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Ito naman ay matatagpuan sa ika-33 na kabanata na ang mga talata ay 64 at 65. Na ang mga talata ay 64 at 65. Walang pag-alinlangan, isinumpa ng Allah ang mga walang pananampalataya at inihanda para sa kanila ang naglalagablab na impyernong apoy na kung saan sila'y mananatili roon magpakailanman. Wala silang makikita na sino mang tagapangalaga o sino mang makatutulong sa kanila kapag naroon na sila sa impyernong apoy na iyon. Kaya ito'y bilang isang babala, habang ang babala ay meron pang kapakinabangan sapagkat sa kabilang buhay ay ang tinatawag na kabayaran sa lahat ng ating ginawa dito sa ibabaw ng kalupaan. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Ito yung kabubuang nakalagay sa ikatlong kabanata na ang talata ay 11. Katiyakan ang kaparaanan ng pamumuhay o yung tinatawag na din, isinaling relihiyon. Ang kaparaanan ng pamumuhay na katanggap-tanggap lamang sa Allah para sa kanyang mga nilikha, na ito ang naging dahilan ng pagkakapadala niya ng mga sugo at wala siyang tatanggapin maliban sa din o kaparaanan ng pamumuhay na ito ay ang tinatawag na al-Islam, ang pagsuko sa Kanya, pagsuko sa Allah na nag-iisa sa pamagitan ng pagsunod at pagpapasailalim sa Kanya bilang pagsamba at pagiging alipin at pagsunod sa lahat ng ipinahayag sa Kanya at pagsunod sa lahat ng ipinahayag ng Allah sa pamagitan ng Kanyang mga sugo sa bawat panahon hanggang sa ito ay tinapos sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala nang tatanggapin pa ang Allah na din sa kanino man maliban sa al-Islam, na siyang dahilan ng pagkakapadala sa Kanya, ibig sabihin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi nangyari ang anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng mga Ahlul Kitab, ng mga Kristiyano at mga Hudyo, yaong mga taong nagtatanga ng mga naunang kasulatan.
hanggang sa sila'y nagkahiwa-hiwalay sa isa't isa sa maraming grupo o sekta, kundi pagkatapos ng lumitaw sa kanila ang katibayan sa pagkakapadala ng mga sugo at pagkakapahayag ng mga aklat na ang dahilan ng kanilang pagkainggit at panibugho sa isa't isa ay dahil sa hangaring makamundo. At ang sinumang sasalungat sa mga talata ng Allah na kanyang ipinahayag bilang kanyang mga palatandaan at katibayan sa kanyang pagiging Rab na sinasamba o sa kanyang pagiging Rab na tagapaglikha at sa kanyang pagiging ila o karapat-dapat, Diyos na karapat-dapat sambahin sa makatuwid walang pag-aalinlangan, ang Allah ay mabilis siyang tumubos at gagantihan sila sa anuman na kanilang ginawa. Kaya ito po ay babala sa ating lahat na ibalik natin ang ating sarili sa karapat-dapat na kung ano yung ipinahayag ng Allah sa lahat ng mga propeta at sugo, na ito yung tinatawag na dalisay na pagsamba, bukod tanging ang Allah lamang ang karapat-dapat sambahin, na ito ay bahagi ng katuruan ng Din al-Islam. Normal sa mga tao na sila ay maghahanap ng kanilang paglilibangan. At dito ay meron ding gabay ang Islam kung paano natin gagamitin ang ating mga oras, maging ito man ay bakante at wala tayong masyadong ginagawa rito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Na meron daw dalawang biyaya si Allah subhanahu wa ta'ala na binabaliwala ng maraming mga tao, at ito ay ang kanilang kalusugan at ang bakanteng oras. Na kung titingnan natin ang marami sa mga tao, habang sila ay malusog, ay inuubos nila ang kanilang kalusugan sa mga paggawa ng bisyo at iba pa. At kapag meron naman silang bakanteng oras, ay nagagamit nila ito sa mga paglulustay, halimbawa sa pakikipagchismisan at mga bagay-bagay na walang kapakinabangan. Kaya mainam para sa isang tao, Muslim man o hindi Muslim, na magamit niya ang mga bagay na ito, ang bakanteng oras at ang kanyang kalusugan, sa mabuting paraan. At higit sa lahat ay magamit niya ito na siya ay kinalulugdan ng kanyang tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapaglikha ng lahat ng nasa daigdig, at ang iba pang mga kapakipakinabang sa ating mga sarili at sa ating mga kapwa. At muli ay inaanyayahan namin kayo na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa mga programa ng Mensahe TV, nang sa gayon ay magkamit kayo ng mga kapakinabangan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kayo ay nanonood sa Mensahe TV at inihatid namin sa inyo ang mensahe ng relihiyon ng katotohanan.